Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Deprive pa yun ninyo. Yung mga nananahimik sa kung saan-saang sulok ng Pilipinas at kung saan-saan sulok ng bansa, lahat yon gumising, lahat nagising. Kaya akala nila victory na nila yon. Hindi nila, doon pa sila napasama. Yung mga nagmamahal, yung mga sumusuporta kay Tatay Digong na iwan dito sa Pilipinas at yung mga nasa abroad na mga Pilipino na minsan naging safe sa pakiramdam nila nung si Tatay Digong yung umupo. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright, good morning mga kayo. Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan. Today is March 17, araw ng Lunes. Dito sa Pilipinas, yan naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha. Maraming sa lahat ng mga viewers natin, yung mga mahilig tumambay at mahilig makibalita dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, OFW ka man, saan sulok ka man ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, saan sulok ka man ng buong mundo nanonood at nakikibalita at gusto nga marinig kung ano yung mga update ngayon patungkol kay Tatay Digong at pati na rin yung mga issue sa Pilipinas, sa gobyerno natin na kung saan naku, Diyos ko, Santísima Santa Ana, Santa Maria, Santa Elena ka na lang talaga. Diba? Magandang umaga sa inyong lahat. Joe Malone TV po. Isang like and share naman dyan. Masaya na tayo. At paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang din. At paki-click yung bell icon sa tabi ng subscribe button. At pagka-click mo ng bell, ipiliin mo yung all. Para ganon, may lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw po tayo nag-upload. 2 hanggang 3 video. Actually, kulang nga yun sa sobrang dami ng issue dito sa Pilipinas, no? Mas yung trending ngayon, yung kay Tatay Digong. Ang dami pang issue na natatabunan dahil sa ginawa nilang diversional tactics. 'Di ba? Yung BICAM medyo nawawala na naman sa tapos election pa hanggang sa makakalimutan na yung lintik na budget na 'yan. Buti na lang, may mga ilang senatorial aspirant na talagang hindi tinatantanan at hindi natutulog ang tagapagbalita na wag kalimutan yung BICAM na yan. No? Maraming salamat, Atty. Vic. Itong PDP laban, ito papasukin natin to sa national election. Tapos ito naman 3 rito sa taas. Ito yung sa lokal, si Mayor Isko Moreno, si Mayor Along Malapitan at si Congressman Ernix Junicio. O yan ang aking personal na kahilingan sa inyo. Alam naman natin na solid tayo rito. Solid DDS Duterte. Today is March 17 at pisahan na natin to. Kahapon, March 16, malamang, 17, araw ng, kung di ako nagkakamali, 2 days yung araw ng Davao, 16 and 17. Sinabi nga ni BP Inday Sara, humingi siya ng paumanhin doon sa mga Davaoenyo na hindi siya makaka-attend kasi hanggang ngayon, nandoon pa rin siya sa Netherlands. O syempre, inaasikaso niya yung tatay niya doon, kasama niya sila, Atty. Harry Roque. Okay. So, yun ang dahilan. Araw ng Davao kahapon. Araw ng Davao, imbis daw na araw ng Davao, nabasa natin, nauwi sa Solidarity Walk para kay Tatay Digong. Bakit namang hindi? Alam niyo kung nangyayari ngayon? Maganda itong pag-uusapan natin. Stay tuned lang hanggang sa dulo. Stay tuned. Maganda mga pag-uusapan natin ngayon kasi talaga ako na-experience ko talaga si Tatay Digong. Talagang 2016. Tatay Digong na ako. Bakit? Bago mag-eleksyon, di ba, we all known, bago mag-eleksyon, hindi tatakbo talaga si Tatay Digong sa pagka-presidente. Pinilit-pilit dyan, si Bongo, at kung sino-sino pa yung mga malalapit na mga kaibigan ni Tatay Digong na pinipilit na nga siyang tumakbo. During that time, natatandaan ko, sikat na sikat, actually sikat pa naman hanggang ngayon, ang Davao dahil sa kalinisan, sa kaayusan. Marami nagsasabi na ang ganda sa Davao. Yung mga nakapunta ng Davao, ang ganda. Hindi pa kasi nakapunta ng Davao. Ang ganda, malinis, konti yung krimen, diba? At marami nagpapatunay niyan dahil kaya Rodrigo Roa Duterte. So, nung nabalitaan natin, noon, kung natatandaan nyo, i-refresh lang natin, natatakpo si Tatay Digong sa pagka-presidente noong 2016. Actually, hindi pa niya sinasabi yon. Kumbaga, hindi pa siya nagsabi noon. Kumbaga, kalat-kalat lang, chismisan, o parang hinihikayat na rin ng mga Pilipino na tumakbo nga itong si Tatay Digong sa pagka-presidente noong 2016. Diba? Tandang-tanda ko. Kasi gustong-gusto ko si Tatay Digong. Meron akong kasambahay, yung angel ko. Tinatanong ko siya kasi INC yun kung sino yung dadalin
ng INC sa eleksyon. So sinabi sa akin nung kasambahay ko, yung angel ko, paki-confirm na lang sa inyo na kung sino yung mga INC dyan, na sinabi niya, hindi pa sasabihin ka agad yun. Sasabihin daw yun pag malapit na malapit na. Nga naman, di ba? Nga naman. Hanggang sa nabalitaan ko, taga Leyte kasi yun yung aking angel. Nakabalitaan ko na INC nga. Hanggang sa nanalo na nga si Tatay Digong. At tuwan-tuwa ko dahil yung war on drugs, dahil nung nasa Valenzuela ako nakatira, talagang marami-rami rin dun Marami-rami din dun. Mga kapitbahay ko din dun. Mga singkot penge din yun Di ba? Ayan. Kasi ngayon, yun, war on drugs, ayun, pumutok na, 2019, nag-vlog ako kay Isko Moreno dahil nasa Maynila na ako nung time na yun. Doon naman ako kay Isko Moreno hanggang sa, yun, Isko hanggang sa matapos 2022. Hanggang sa matapos yung parehas nila nga termino, Isko Moreno saka Rodrigo Roa Duterte. Tapos nung after nung 2022, kay Isko pa rin naman ako. Pero nag-focus ako nung sa kabilang channel ko, sa food vlog. Tapos ngayon, nagbabalik ako ulit dito kay Tatay Digong. Okay, yun ang istorya. Ito simula niyan di ba? Yun ang simula nung natin, nung career natin from 2018. Yan, nag-start ako dyan. 2018, nag-start ako sa politics. Pero nagbablog ako siguro mga 2015 ata. Nagbablog na ako. Pero iba-ibang content. Saka sa kabilang channel ko. Okay, umpisahan na natin to. Davao. Grabe. Grabe yung nangyayari ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tingin ko nga wrong move na naman sila. Akala kasi nila victory yun di ba? Akala nila yung pagkakadukot nila kaya Tatay Digong, akala nila victory yun. Hindi nila alam. Yun na yung simula ng kalbaryo nila. Bakit kamo? Mas lalong lumutang si Tatay Digong. Mas lalong nag-ingay yung mga supporters. Tulog naman di ba? Iilan lang naman tayo. I mean, hindi iilan lang na konti lang. Excuse me. Marami tayo, pero tahimik lang yung iba. Di ba? Tahimik lang. Gets niyo ako, di ba? Gets niyo ako. Tahimik lang. Yung iba nananahimik lang, pero mga Duterte yan. Kumbaga, wala naman ayaw mo sila magkagulo dyan, pero Duterte pa rin yan. Nung nadukot si Tatay Digong, yung ginawa nila kay Tatay Digong, yung mga nananahimik sa kung saan-saang sulok ng Pilipinas at kung saan-saan sulok ng ng bansa, lahat yon gumising, lahat nagising. Kaya akala nila victory na nila yon. Hindi nila, doon pa sila napasama. Di ba kahapon, na ano natin yung apat na nagplano, di ba? Sila Gibo Teodoro, si Anyo, si John Vic, pati si President. So sila yung nagplano. Di ba? Inutusan lang nila sila Torre. So ngayon, mas lalo silang napasama. Mas lalong hindi tuloy narinig yung mga alkansyang nila. Yung alkansyang senatorial aspirant nila. Mas lalong lumutang, ito tuloy itong mga PDP. Malakas na to Mas lalong lumakas. Di ba? So malamang yan, nagkakasisihan yan. Pati yung mga senatorial aspirant, malamang nasisisi yan si Bongbong. Dahilan, nangyayari yan, ganyan, ganon, di ba? Di ba? Totoo yan. Umingay. Parang nagising yung kraken sa mga puso natin. Di ba? Nung March 11, lahat tayo devastated. Lahat tayo broken-hearted. Lahat hindi nakatulog. Aminin niya yan, di ba? Ako, inamin ko. Walang problema doon. Lahat naluha, naiyak, naluha. Ako din, di ba? May mga times pa nga, nagpa-podcast ako dito. Talagang hindi ko mapigilan, nanginginig di ba? Pero ngayon, akala kasi natin noon, kakaunti lang tayo. Di ba? Ilan lang tayo. Pero simula nung naglalabasan yung mga tao, medyo nakaka-recover na tayo paunti-unti. Kasi alam natin na tama tayo. Alam natin na ang dami pala natin lalo. Di ba? Ang dami pala natin. Yung iba nananahimik lang. Kumbaga, relax lang, chill lang. Di ba? Tayo yung mga nagsasalita, tayo yung mga kayo nanonood sa akin, yung mga Duterte, yung mga DDS dyan, di ba? Okay na ako. Okay na ako kahit wala ng BBM na manood sa akin. Duterte lang tayo rito, solid. Yung mga, merong iilan nakakalusot na iilan nagko-comment. Sabi, hindi na makakauwi ang dutain nyo. O, isipin nyo yung mga biktima niyan, yung mga namatay during war on drugs. Di ba? Sa sobrang kasakiman nila na ayaw nilang imulat yung mata nila o siguro hindi lang nila matanggap,
hindi nila na itatanong yung sarili nila, paano naman yung mga nabiktima ng mga addict na yan? Di ba sinabi ko na sa inyo yung step by step, yung ladderize kung paano ang isang patikim, nagsimula sa patikim-tikim hanggang sa maging demonyo na, di ba sinabi ko na yan dito? Okay, so yun na, nagising ang buong bayan, nagising yung bawat Pilipino, kahit saan sulok man siyang nakatago, nananahimik, nagchichill lang, ngayon hindi na. Lumalabas na sakali ang sinisigaw, Duterte. Panoorin natin to. Ito yung sa Davao. Davao ba to? Oh, sa Davao. Panoorin natin. Walang sounds to pero medyo pinabilisan lang din natin. O araw ng Davao to. March 16 kahapon. Grabe to. Grabe yung tao dito. Dito ko napatunayan talaga na talagang grabe yung ginawa ni Tatay Digong. Legacy sa sobrang pagmamahal, lahat makikita mo sa kalye. Walang sounds kasi itong na-download ko. Medyo pinabilis natin kasi mahaba. Davao to. Pero obviously, Duterte talaga sinisikat. Tingnan mo kung gaano kadami. Di ba? Merong top shot pa nga niyan, nasa sobrang dami. Di ba? Ayan, no? Wala si VP Inday Sara nandoon na yun, no? Solidarity Walk for PRRD as one. Di ba? As one Davao. Parang ganon. Yan. Kita mo? Yan yung mga yan, hindi yan lalabas kung hindi yung mga mahal nila si Duterte. Lalo-lalo na si Tatay Digong. Ayan, obvious naman yan, ha? Bagamat walang sounds yun na download natin, pero I'm sure napanood nyo naman to sa iba. Diba? Hindi lang tong angulo na to, marami pa kayong napanood dyan ng mga angulo. Tinitignan ko kasi CM Recto ba yun? Yung nasa poste. May CM Recto rin pala sa Davao. Pakiconfirm nga mga Davaoenyo. Medyo, alam mo, nagpapasalamat ako kasi yung mga vlog ko, nakakarating na kung saan-saan. Kahit ako physically, hindi pa ako nakakapunta dyan sa mga lugar nyo. Pero at least proud ako na yung mga vlog natin ay nakakapunta na sa ibang bansa, kung saan-saan sulok. Nakita ko kasi si CM Recto, kaya sabi ko, Manila ba itong nailagay ko? Pakiconfirm na lang. Kung CM Recto nga yan, nakalagay. Ayun, sa poste. Diba? Davao. Grabe, no? Grabe yung nagmamahal sa'yo, Tatay Digong, kung napapanood mo lang ito. Siguro mapaproud. Malamang alam mo na to. Malamang nasabi na to sa mga ng mga anak mo na kung gaano kadami yung nagmamahal sa iyo, Tatay Digong, including I, myself. Talagang wala eh. Yung kabutihan na ginawa mo, yung puso na ibinigay mo sa amin, walang katumbas eh. Parang hindi siya kayang pasalamatan ng salitang salamat, Tatay Digong. Parang hindi eh. Words are not enough na para pasalamatan si Tatay Digong. Ito mga volunteer to. Ito mga kusang loob to na sumama at ipinagsigawan yung pangalan mo, Duterte. Ayun, I stand for PRRD. Kasi ito yung ginawa mo, Tay. Ito yung ito yung bunga ng kabutihan mo, kagandahan ng ginawa mo sa Pilipinas. Ikaw lang nakagawa nito. Grabe ka, legacy ka, hero ka, Tay. Hero ka. Kung ako yan eh. Kung ako nga yan, sabi ko, ganyan tao, lalabas sa akin. Kutsa, kahit mamatay na ako. Di ba? Alam mo, parang ano ka na eh. Parang fulfilled ka na, overflowing pa. Fulfilled ka na, overflowing pa yung ganitong karaming tao. Nalalabas para isigaw yung pangalan mo. Grabe yun. Di ba? Sobrang proud siguro ng mga anak mo, Tay. Di ba? Actually, kaming mga Pilipino, sobrang proud. Alam namin, kahit ipagmamalaki namin yan, kahit yung mga OFW na viewers ko, ipagmamalaki nila na minsan sa kanilang buhay, merong isang Tatay Digong na naging presidente at mayroong pagmamahal at concern sa kanyang bansang kinagisnan. Di ba? Diba? Pasensya na, walang sounds eh, pero at least may visual tayo. Di ba? Iisa lang ang sinisigaw niyan, Duterte, Duterte. Pauwiin nyo na. Kung sino man yung tutulong kay Tatay Digong, alam ko naman gumagawa yung team ni VP Sara ng paraan, pati ni Atty. Harry Roque para mapauwi si Tatay Digong. Nang walang kaso bago mag-September, mapauwi nila si Tatay. Sana may mga tumulong na na mga ibang bansa, yung mga president, sana sana matulungan si Tatay Digong, 'di ba? Kasi talagang matanda na 'yan. Pauwiin mo na 'yan, dito niyo na lang kasuhan, dito niyo na lang litisin. At least dito, kasama niya yung pamilya niya. Pag yan, namatay pa yan dyan, putya, baka nakakita niyo yung mga yan. Wag naman sana, Pag nakita niyo yung ganyan, baka lalong, nako, bongbong sinasabi ko sa'yo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Di ba?
Totoo yan. Kung yan pa lang, ha? Yan pa lang. Kinuha niyo si Tatay Digong, dinala niyo sa ibang bansa. Ganyan na yung nangyayari. Pucha, how much more? Pero wag naman sana. Wag naman sana. Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan yan. Diyos ko. Talagang magkakagulo. Gulo-gulo na nga eh. Hindi lang to ha. Marami nang chat-chat sa akin na sa ibang bansa, meron din silang pagtitipon. March 22, ano ba ngayon? Sa 17, March 22, meron din sa iba. Sabi ko nga, sendan niya ako ng link, ida-download ko at ibabalita ako rin dito. Siyempre, hindi ako masyadong updated sa kung ano yung mga ginagawa ng mga kababayan natin, mga OFW sa kabilang bansa. Meron din silang mga kanya-kanyang grupo doon na gagawa ng mga peace rally patungkol kay Tatay Digong. Pera pa yun dito, 'di ba? Yung March dito, yung sa Liwasan Bonifacio. Meron din nung March 15. Tapos kahapon din meron sa Menjola yung mga rider naman, yung mga motorsiklo, meron tayo dito, mga kayon. Grabe. Tatay Digong, sana napapanood mo to. Ayun, Baste, Duterte. We stand for PRRD. Grabe. Yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. Wala akong masabi. Ganyan kadami. Hindi matapos-tapos yung video eh. 'Di ba? Parang lahat ata ng Davao lumabas sa kalye. 'Di ba? Alam mo kung masamang tao si Tatay Digong, wala kang isang tao, wala kang makikita diyan, 'di ba? Ngayon, palabasin niyo si Bongbong. Tingnan natin kung kaya yung lalabas na tao, 'di ba? Hindi, lang yan, nagpapakatotoo lang tayo ng we stand for Tatay Digong, bring PRRD home. Grabe yung pagmamahal ninyo. Shoutout Davaoenyo. Paki-comment nga sa comment section natin kung meron mga taga Davao dito na nanonood sa atin sa Joe Malone TV. Paki-comment dyan mga Davaoenyo. Kung meron man nanonood sa atin na galing Davao o minsan natira ng Davao, paki-comment nga dyan kung gaano kaganda ang Davao. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Davao eh. Hindi pa ako nakakasahod kasi na maayos. Kaya hindi pa ako masyado nakakagala. Diba? Sana hindi kayo mag-skip ng ads ha. Huwag kayo mag-skip ng ads. Tulong nyo na sa akin yan. Sa mga content creator na tulad namin, sa mga political vlogger na tulad namin. Alam nyo, ang nakakatawa nito ang nakakatawa nito, yung mga BBM vloggers across the YouTube, ang ginagamit nilang title si Tatay Digong din. Diba? Mga hayop din, mga coops din no? Dahil alam nila, pagka BBM ang tinitle nila, wala masyado manonood. Kasi sobrang trending si Tatay Digong ngayon. Kahit saan sulok ng social media, kahit saan sulok ng earth. Andun si Tatay Digong, kilala. Even yung mga BBM vlogger, ang ginagamit na title, Tatay Digong, medyo negative lang. Di ba? Tayo kasi positive yung title natin. Sila ngayon, ang gagawin nila, negative, pero nandun pa rin yung salitang Tatay Digong o kaya Duterte. I-clickbait nila yan para maraming pumasok at maraming manood. Kahit na ang context BBM o negative patungkol kay Tatay Digong. Di ba? Ganon sila kalupit. Pero mo, even yung mga BBM vloggers ang tinatitle Tatay Digong. Di ba? Grabe, hindi natapos-tapos, no? Parang ang video na to, parang 22 minutes yung video, pero hindi ko lang alam kung ano talaga, gaano ka talaga katagal na ito. Grabe. Sobrang proud maging isang DDS. Sobrang proud na maging isang Filipino citizen nung si Tatay Digong yung naupo. Totoo, di ba? Totoo. Nakaka-proud. Pero ngayon, pucha, ang hirap maging Pilipino ngayon. Ang hirap maging Pilipino ngayon. Under Marcos administration, pucha. Parang pagka tinanong ka sa ibang bansa, sinong presidente niyo dyan? Bongbong. Parang gano'n. Pero noon, nung si Tatay Digong, ito, ang dami. Puno si Tatay Digong, pag tinanong ka, sinong presidente niyo dyan? Rodrigo Roa Duterte po. Pucha. Di ba? Alam, astig. Di ba? Alam, disiplinado. Di ba? Kumpara naman ngayon. Tapos, ibabalita nila na bumaba daw yung crime rates. Di ba? Napaka-ironic nga, no? Napaka-ironic. Alam niyo kung bakit? Mga rin itong mga mainstream media, no? May mga mainstream media tayo na pagkikitang post dyan na nung nadukot si Tatay Digong o na-arresto si Tatay Digong, napunta sa Netherlands. Sabay naman ang pasok ng balita nila doon sa mga nabiktima ng EJK. Di ba? Napaka-ironic, di ba? Porket lumabas yung tao sa kalye, na-arresto si Tatay Digong sa Netherlands, bigla niyong ibabalita yan. Tapos sunod pa, parang inisa-isa nyo. Di ba?
O, sasabihin nyo, nagbabalita kayo. Oo, sige, napatas kayo, nagbabalita kayo. Nagbabalita rin kayo doon sa mga nagwewelga, mga nagrarally. Nagbabalita rin kayo doon sa mga nabiktima ng EJK. Di ba? Pero mas marami yon. O, huwag nyo kaming gawing pinanganak kahapon. Saka huwag nyo kaming gagawin tanga kayo. Di ba? Alam na namin yung ganyang style. Di ba? Alam na namin yung ganyang style na biglang magbabalita ng mga biktima, ipapalabas, may mga interview pa, may flashback story pa, may flashback news pa, di ba? Alam na namin yan, ganyan. Hindi kami pinanganak kahapon. Grabe. Solidarity Walk for PRRD. Grabe, hindi ba tapos yung video, no? Grabe yung pagmamahal. Di ba? Meron din nito sa Menjola kahapon. Claro M. Recto naman sa May Maynila. Mga nakamotor din. Pero ito halo. Mga may nakamotor, pero mga naglalakad. Di ba? Ay, may truck pa ng bombero. Ganon kamahal si Tatay Digong. Ganon yung willingness ng mga taong to na lumabas ng kalye at ipagsigawang ka, Tay. At ipagsagyawan ka at gusto kang pauwiin. At gusto lang ipakita na meron tayong unity pag Duterte. Sobrang lakas, di ba? Kaya nangyayari tuloy, nangangamba tuloy yan, mga yan. O, malamang yung betlog niyan, nalunok na. sobrang kabado niyan. Lalo-lalo na yung mga senatorial aspirant. Pag napapanood nila to, nakikita nila, nababalitaan nila. Diyos ko, sasabihin niya mga yan, na, nagkamali tayo ng binangga. After ng mga naglalakad, ito na, yung mga nakamotor, tapos ito na, yung mga nakasasakyan na, yung mga four wheels na. Ganda sa Davao, no? Di ba? Ang ganda sa Davao. Tapos, ito naman susunod na mapapanood nyo. Ito yung sa Menjola. Maingay. Ito yung sa Menjola. Sorry. Malacanang. Pahigop lang ng kape, ha? Ginalit nyo ang buong Pilipino dahil sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Magagawa nyo yan kay Tatay Digong. Oo, sige. Sabihin na natin, nagawa nyo na nga eh. Pero etong mga to yung mga hindi papayag na basta-basta nyo na lang gawin yung ganyan. Di ba? Ang sarap sumama dyan. Tatay Diggs, sana napapanood mo to. Ito yung mga nagmamahal sa'yo. Recto, corner Legarda, yung kabilang side. Ito yung sa Menjola, yung sa U-Belt. Yung madalas na pinagwewelgahan. Jonrel pala yun. Eto na, ready na ba kayo? Etong susunod natin, baka maiyak kayo. Ito yung message ni partner ni former President Roa Duterte. Message ko sa Pilipino, kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito.
Katong sa Marawi, make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya. Katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan ang papolitika. Ang tao lang si umugos niya. Kinakatilaw mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Masulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iyaha. Ang isog-isog niya na iresulta. Mayo tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ang tao. Naluoy ko kay pagkaon na lang ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Wala ka pa lang sa akong pagtabang. Maski kaluoy na lang unta. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kaya ang gustuhan na. Hindi private, miskin gipatay na unta ni mo siya. Dito. Kidnap ninyo. Mag 80 years old na siya. Kabalo mo ko sa iyang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala man na siya ni trigger o pusil. Miski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab. Hilang accusations 9 kabuo. Asa man ang 9. Wala maganyan niya magkiti. Siguro ng 9 na gina-accuse siya. Gani, grabe gani, kulong na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pang ginabuhat diri sa mua. Di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ko nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala ko kabalong sa wala ko kabalong sa Wala ilang ko kay ultimo pagkaon ana ba. Minisaya lang ang gusto ana. Kung uba naghandong mansyon ka na sa dili. God. Pero lang. Maghangyo ko sa inyo. Di tabundang ato di siya bubalik. Ayaw yun mag-undang. Di tabundang. Please continue to pray for him. And for us. Nga maunsa na mo ni. Tabang. Pilipino, tabang. Pilipino sa kanila, relax lang. May hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Grabe yung abuso, yung kawalang puso, yung gumawa noon kay Tatay Digong. 'Di ba? Parang dito mo na lang litisin. Ba't kailangan mo pang ilayo sa pamilya niya? Akala nila victory na sa kanila eh. Akala nila sila yung nagwagi. 'Di ba? Hindi nila alam. Yung mga nagmamahal, yung mga sumusuporta kay Tatay Digong na iwan dito sa Pilipinas at yung mga nasa abroad na mga Pilipino na minsan naging safe sa pakiramdam nila nung si Tatay Digong yung umupo. Naging proud sila
at pinagsigawan nila doon sa mga kasamahan nila na Pilipino sila dahil ang presidente nila si Tatay Digong. Tapos ngayon, ganito lang. Ginawa nyo yan sa dating presidente ng Pilipinas. Diba? Ayoko sabihin na okay lang gawin nyo sa ibang tao. Hindi Hindi pa rin Mali pa rin yun. Regardless kung simpleng tao, ibang tao, o may official man o dating presidente man, you don't do that. Diba? You don't do that kind of disrespect sa isang tao. Diba? Na ilayo mo sa pamilya niya tapos hayaan niyo siyang mag-isa, walang mga dalang baon, medicine. 'Di ba? Anong sabi ni Senator Bongo? Na hindi niya alam kung ano yung iniinom na gamot. 'Di ba? Actually, this is disrespect. Abuso. Tama yung sinasabi ni partner ni Tatay Digong si Hanilet. Abuso. Ginalit nyo lang at ginising nyo yung mga nag-chill na Pilipino na maka-pro Duterte. Ayun, naglabasan na sa kalye. Ngayon, tignan nyo at lasapin nyo. Araw-araw to, hindi magsasawa yung mga yan hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong. Habang tayo ginagawa natin, habang yung mga iba lumalabas na kalye, sumisigaw ng Duterte, at ako naman nandito at nire-relay ko sa inyo yung mga nangyayari at kaganapan dito sa Pilipinas. Habang sila BP Inday Sara, sila Atty. Harry Roque gumagawa ng paraan para maiuwi si Tatay. Group efforts. May ginagawa yung mga nasa kalye, may ginagawa kami. Dito, may ginagawa sila Atty. Vic, Atty. Harry Roque, saka sina BP Inday Sara. Contribution ng group work to. Mapapauwi natin si Tatay Digong. O ngayon, alam nyo na ha, lahat ng mga boboto sa May 12, ako personal kong hiling sa inyo, etong PDP laban. Ngayon, kung may nanonood sa akin sa lokal, I'm sure meron naman na registered dito sa Caloocan, pati sa Maynila, saka pati na rin, Maynila, okay lang ba sa Caloocan si Along Malapitan? Sa Mayor, sa Maynila, Isko Moreno. Congressman naman, Ernix Dionisio. Tapos sa midterm election, sa national, etong PDP laban. Total, DDS din naman ako Di ba? DDS, ang binablog ko naman, ang content ko naman, DDS. Sabi ko nga, I would rather change my content than make a vlog sa mga kabila, sa BBM. Mas okay na ako, mag-iba na lang ako ng content. Talentado naman ako Di ba? Pero wag mo lang akong pagbablogin sa kabila. No way. Change content. Pwede. Halimbawa, mamalaman tong Duterte sa atin, hindi man maging trending. Humirap man yung buhay. Marami akong channel. Di ba? Nakita nyo sa umpisa ng video natin. Marami akong channel. I would rather create a different content kaysa naman mag-vlog ako sa kapila. Hindi na. Okay na ako dito. Mawala man tong trending na to, mamatay man yung issue o mag-iba man ng landas ang mga Duterte, hindi ako magko-content sa kanila. Mag-iiba na lang ako ng content. Ganun ako. Yan kaya kong sabihin. Kasi alam ko yung talento ko Diba? Yan kaya kong sabihin ng tapos. Diba sinasabi nila, huwag kang magsalita ng tapos. Hindi. Pag kilala mo sarili mo, at kilala mo kung ano yung kapasidad mo, yung kakayanan mo, kaya mo magsalita ng tapos. Diba? Siyempre with the presence of God. Diba? Maraming salamat mga kayon. Sana patuloy niyo lang disuportahan yung channel natin, Joe Malone TV. Pero naniniwala naman ako na nandiyan kayo. Pagka wala kayong ginagawa, nagluluto kayo, naglilinis kayo ng bahay, paki-play all na lang yung video natin, yung mga video natin dyan. Paki-play all na lang habang naglilinis kayo, hayaan nyo lang siyang mag-run. Nakatulong na kayo sa akin nun. Shoutout sa lahat ng mga members natin. Shoutout sa lahat ng mga GCash na nagsasend. At shoutout sa lahat ng viewers ko, OFW man o dito sa Pilipinas. Thank you. God bless. Hanggang mamaya ulit. Maraming salamat. Joe Malone TV.